Nagulat ako, parang may tumalansik. At itong nakikita nyo na to, yung napakakapalang damo, kakaligayin naman natin yan. Okay, hindi biro itong ating trabaho na to. Wala nating kagat itong tambak na kawayan na nakalagay dati dito. Ayan, ininis ko ng todo-todo itong paligid. At kung makikita nyo kung gaano kakinis, hilahin natin ito. Pabalik tayo sa pagkabata. Ngayong araw nga, isisimulan natin ang ating gawain. Susubukan nating linisin na ang ating bakuran gamit ang ating grass cutter. At ngayon, nakabihis na nga ako, kung makikita ninyo. At bumili pa tayo ng botas. Siyempre, alam niyo napaka-importante ng tinatawag na safety precautionary measures. So, kaya nga tayo magsusunod ng bota upang maiwasan natin ang mga ganitong pangyayari na masugatan tayo. At siyempre, meron din tayong susunod na safety glass. Okay? Okay, tayo? Narito na nga tayo at pumapasok sa bakurang kakikitaan ng napakakapal at naglalago ang mga damo. At ngayong araw nga ay sisimulan nating alisin ang lahat ng mga ito. Okay, papaandar na natin ating grass cutter. Ayaw ah. Naka-off. Alright. Oh, alam niyo, first time ko lang magaganito sa pagkakataon mag-grass cutter. Pag-unahin natin dito sa may gilid. Testing. Namala ako sa kaos dito. Ayan, nakita ninyo yung bala upos agad So gumamit nga pala ako ng tie wire na gawa sa galvanized. Parang naputol na yata. Okay, tuloy natin. At pagkatapos lamang ng ilang saglit ay aking ring natutunan ang paggamit ng grass cutter na ito. Kung nakakita nyo, nagulat ako, parang may tumalansik. Okay, napaka-importante ng mag-ingat talaga sa ganitong gawain. Ayan, so kalahating oras na lumipas. Alam nyo sa una, nangangapa ako. Kailangan kong pag-aralan kung paano diskarte ang dapat gawin. Pero pagkayari ng ilang sandali, ayun, parang nilalaro-laro ko na ba siya, kumbaga. Napadali na yung trabaho dahil pinag-aralan nga natin kung paano natin didiskarte ng gawain ito. Ayan.
Sa pagpapatuloy ng ating gawain na ito na pagka-grass cutter, nariyan ang ilang mga problema na ating naranasan. Tulad ng isang yan, sa sobrang kapal ng damo ay marami palang mga kahoy ang nasa ilalim nito. At dito nga tayo naantala sa ating gawain. Sinatitaling na ipit. Ako po. Nga naman. Hassle. Yan. Alright, so medyo pinahinga muna natin ng konti ating machine para sa ganun ay mapahinga rin. And at the same time, kakarga naman natin ng gasolina para makapagpatuloy tayo sa ating trabaho. Oh, ayan, naabutan tayo ng ambon. So, ito hirap sa mga gawain nating panglabas. Pagka naabutan tayo ng ambon o pagulan, nahihinto tayo at nadidili nga yung ating gawain. Imbis na mapadali, medyo napatatagalan tayo. Hintay lang natin na matapos yung ulan. Tutuloy natin yung ating gawain. Ayan, so tapos na nga ako sa aking trabaho. Pagka-grass cut, almost 90% ay nangyari ko itong buong bakuran. At gaya ng sinabi ko, ipapakita ko sa inyo ano natamo ng ating talim ng grass cutter. Ayan, napakadaming bungi. Alam nyo kung bakit maraming bungi yan? Dahil hindi nga maiwasan yung mga pagkakataon na kung saan itong mga bato na to, ayan, medyo mga nagkalat. Oh, dami. Nasasagasaan yan. At doon na nga nagsasaning ng napakaraming bungi ng talim natin. At yung unang ginamit ay yung galvanized yung talim noon. At pinalitan ko sa sobrang kapal ng damo, kaya ako pinalitan tong talim ng grass cutter. Okay, ngayon naman, nagmamano-mano tayo. Inaalis natin yung mga malalaking mga puno nito. Masyadong malaki, hindi kaya ng grass cutter, syempre yan. So minamano-mano natin, aalisin natin itong mga sukol na to, mga baging, ayan, nagkalat yan. So ito mamaya, sisigaan natin itong mga naipon na itong mga damo na to. Maraming sukal. Kailangan natin taga-taga para makakita natin. Ayan o, tatakpan yung mga kawayan. Tatakpan ng mga tambak, kawayan. Dami, mamaya susunugin ko na ito. Kasama nga ng mga natatapo na damo na to. Ayan na, mamaya sisigahan natin yan. At itong nakikita nyo na to, yung napakakapal ng damo, kakalikayin naman natin yan upang makita natin ang lubusan kung ano na itsura ng ating nilinis na bakuran. Yan, gaya ng nakikita nyo sa aking likuran, yan yung kaninang puro kawayan sa pader na yan.
At napakasukal nga niyan. At ito nga yan, mga inalis ko, yung mga kawayan na yan. At minano-mano nga natin alisin. At gumamitin tayo ng lilik upang tuluyang malinis yan at maging maliwalas. At minano-mano nga natin. At ito ang nangyayari sa aking kamay. Puro mancha at puro dumi. Alright, so yan na nga. Sa wakas, natagpos din natin ating gawain na linisin na itong tambak na kawayan na nakalagay dati dito. At hinalis ko muna, minove. And then finally, yun, iniagis ko ito. At mamaya nga isusunugin o sisigan natin yun upang mabawasan lahat ng mga kalat o basura dito sa paligid nating nilinisan. Nihingal ako. Alright, so sa salukuyan, nakita nyo sa likod, sinusulog natin yung tinambak nating kawayan mula rito sa nilinis natin. At yun nga, medyo paano yung lagablab niya. At pupunta naman tayo sa kabila dito. Ito yung isa pang tambak ng mga damo at mga kawayan at kung ano pang mga kahoy. Ito ang pospro at panindi. Kalulubog pa lamang ng araw, kaya ito pinili nating sandali ng hapon para sa ganoon ay medyo malamig-lamig. At syempre dala ko nga ang timba at tubig para sa ganoon kung sakaling maglagablab ng napakalakas, agad nating mapula at baka kumbaga meron tayong tinatawag na precautionary, okay? So magkakalikay na nga tayo, lilinisin natin itong buong bakuran. Dinamo natin nakararang mga araw at bumili ko ng isang pyesa sa hardware. Ito nga yung mismong kalikay at kumuha tayo ng kawayan kanina lamang at bubuin natin sa yan. So ang ginagawa natin, kinikinis muna natin syempre yung mga buko. Yan, kung tawagin ito ay buko, ayan, yung nasa pagitan ng mga kawayan. Kinikinis natin. Ito yung pinaka sasaksakan natin ng kalaykay. Medyo liliitan ko yung dulo para magkasya. Para mag-fit. Tatansyahin pa lang natin. Testing. Ayun, success. Pero konti pa, hindi pa siya kasya. Isasagad natin, dito pa natin. Ayan, makinis na. Tingnan natin kung kakasya na. Alright, so okay na siguro ito. Nakuha natin pa. So ginagawa natin to para na sa ganun ay mahigpit ang pagkakapit sa gilid. Ito niya, parang may sugat siya. So siniksik natin yan, ayan. Pukuha natin. Sana all. So ayan, lock na konti. So try natin. Ayan. Alright.
Okay, success. Ayan, so ang gagawin natin ay kakalikayin nga natin itong buong bakura gamit ang ating ginawang kaligay. Ipunin natin at lalagay natin ito sa isang gilid at susubukan natin maging compost. Susunod nating mga future use. Okay? So itong damo na to, pwede nating maging compost nga sa ating garden. Ayan, napakadaming bungi. Sa mano-mano nating sakay ay lagay dito. Hindi talaga biro yung kapal ng damo ng bakura nilinis natin. Wala nating taga-taga tatakpan ng mga tambak. Almost 90% ay nangyari ko itong buong bakuran. Sinusurog natin yung tinambak nating kawayan mula rito sa kung nakakita nyo, nagulat ako. Medyo pinahinga muna natin ng konti ating machine. Oh, ayan, naabutan tayo ng ambon. Hihinto tayo at natitili nga yung ating gawain. Nangangapa ako. Kailangan kong pag-aralan kung paano diskarte yan. Kumuha tayo ng kawayan kanina lamang at ubuin natin na yan. Ayan, lock na, konti. Alright. Okay, success. Sa wakas, natapos na rin tayo sa pinakahuling bahagi. Pabalik tayo sa pagbabata. For sure, ito na yung pinakamarami kong naikarga sa ilalim ng tulay. Ganyan kadami ang ating nakuha. Kapatagin natin, medyo mataas.